Saglit lang po, titingnan ko kung kayo ang nasa larawan. Saad ni Joseph at pinagkumpara ang lalaking nasa harap niya at ang larawan sa ID. Nung makumpirma na ito nga ang may-ari ng ID, ay isinuuli na niya ang pitaka. Ang binatang si Joseph ay nabuhay ng mahirap simula pagkabata. Nakatira lang siya kasama ng kanyang ina sa isang barong-barong, ngunit nang 8 taong gulang pa lang siya, ay namayapa na ito dahil sa sakit sa puso. May ipinamana sa kanya itong kwintas at ibiniling na mahahanap niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng kwintas na iyon. Masakit para kay Joseph na nawalan siya ng ina. Iningatan niya ang kwintas na iniwan nito, pero napagdesisyonan niya na hindi na niya hahanapin ang tatay niya dahil pinabayaan na nito silang mag-ina. Wala man lang ito sa tabi nila nang magkasakit at pumanaw ang kanyang ina. Masama ang loob niya dahil iniwan nito ang kanyang ina, kaya nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang ama. Ayaw ng mga kamag-anak niya na kupkupin siya, kaya't nanirahan na lamang siya sa lansangan. Hindi madali. Lalo pat, isa pa lamang siyang musmos. Napakadelikado sa lansangan. Wala siyang masandalan sa mga oras na nangangailangan siya ng tulong, pero pinilit pa rin niyang mabuhay. Sadyang malakas ang paninindigan niyang mabuhay, kaya't nalagpasan niya ang mga sakit at hirap na dinanas niya. Kung saan-saan din lang siya natutulog. Kung saan maabutan ng antok, ay doon siya matutulog. Kumukuha na lamang siya ng karton bilang sapin. Wala na siyang pake kung may ipis man o daga siyang makatabi. Hindi na niya alintana kung marumi ang lugar na pagtutulugan niya. Ang mahalaga ay makapagpahinga siya. At para naman maibsan ng gutom, ay namamalimos siya sa mga taong dumadaan. Nang hihingi ng pagkain sa mga bakery at tindahan. Kung suswertihin ay bibigyan sila nito ng pagkain, pero kapag hindi, sigaw at palo ang matatanggap niya. Swertihan na lang kung makakakuha siya ng pagkain sa basurahan. Madalas kasi ay nag-aagawa ng mga kapwa niya pulubi o kaya ay naunahan na siya. Kung wala siyang makakain sa magdamag, ay titiisin na lang niya ang gutom at matinding sakit sa tiyan. Namuhay si Joseph na gano'n ang gawain sa araw-araw. Lagi niyang dala ang kwintas na iniwan ng yumao niyang ina. Lagi niya itong inaalala kapag nahihirapan na siya. Noong siya ay 10 taong gulang, ay kinuha siya ng DSWD at doon ay kahit papano ay gumaan ang buhay niya. Nakakakain siya ng maayos. Hindi na niya kinailangan pang maglakad-lakad para lang makahanap ng pagkain. Kahit paano ay komportable na ang matutulugan niya. Hindi na niya kailangan pang humiga sa maduming kalsada. Gumaan ang buhay ni Joseph sa sandaling panahon, ngunit hindi naman kinaya ang pangmamaliit at pananakit ng mga batang nakatira doon. Galing din kasi ang mga ito sa lansangan, kaya tingin ng mga ito ay inaagawan niya ang mga ito. Umalis ka na dito. Hindi namin kailangan ng pulubi dito. Maayos na nga kami dito, dadagdag ka pa. Buisit! Galit na sigaw sa kanya ng kaedad niyang bata. Lumayas ka na dito. Bawal ang mabaho dito. Sigaw pa ng isa. Lagi siyang binubuli ng mga bata sa DSWD. Minsan pa ay sinasaktan siya at pinagbabantaan na bububugin siya kapag hindi siya umalis. Masakit para sa kanya ang sinasabi ng mga ito. Pakiramdam niya ay mas mabuting umalis na lang siya kaysa pagsiksikan ang sarili niya dito. Tiniis ni Joseph ang ugali ng mga batang kasama niya doon. Pero hindi na talaga niya kaya na sumusobra na ang mga ito. Lagi siyang sinasaktan at pinapagtripan. Ugali pa ng mga itong lagyan ng dumi ang pagkain niya, kaya't hindi siya nakakakain ng maayos. Kung minsan pa nga, ay ibinubuho sa kanya ang pagkain na ibinibigay sa kanya. Kaya't napagdesisyonan na lamang ni Joseph na umalis doon kaysa tiisin ang pang-aabuso ng mga bata sa kanya. Bumalik siya sa pagiging palaboy sa lansangan. Kailangan na naman niyang mamalimos at maghanap ng pagkain sa basurahan upang mabuhay. Hindi alam ni Joseph kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap. Basta't ang hiling niya,
ay matapos na ang paghihirap na nararanasan niya. Hanggang sa nalaman ni Joseph kung paano mga lakal at magbenta. Nagsimula siyang mga lakal ng mga bakal at bote at ang mga naipon niyang kalakal ay binibenta niya sa junk shop. Hindi kalakihan pero sakto na para makabili ng pagkain sa isang araw. Kada mangangalakal si Joseph ay lagi siyang napapadaan sa isang malaking bahay. Napakalaki nito na tila ba ito isang mansyon. Mataas din ang gate at ang mga pader na nakapaligid dito. Sa tingin niya ay napakayaman ang nakatira doon. Hindi niya tuloy maiwasang mangarap na balang araw ay makatira din siya sa ganoon kalaking bahay. Mula doon ay naisip niyang gusto niyang mag-aral. Gusto niyang matutong magbasa at magsulat. Nang hihinayang siya sa mga nasayang na taon na dapat sana'y nag-aaral siya, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon dahil isa lamang siyang palaboy. Sa tuwing napapadaan siya sa harap ng mansyon, ay manghang-mangha siya dito. Nangangarap siya na magkaroon din siya ng mansyon balang araw. Kahit alam niyang imposible dahil ulila at palaboy lamang siya, hindi pa rin siya tumigil mangarap. Dahil libre namang mangarap at nagbabaka sakali siya na baka balang araw ang pangarap niya ay magkatotoo. Isang araw, habang nangangalakal si Joseph sa isang mall, ay may napulot siyang isang wallet. Inusisa niya ito at saka binuksan. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming pera na laman nito. Unang beses niyang makakita ng ganito karaming pera. Sa pag-usisa niya ng wallet, ay nakita niya ang mga card na laman nito. Meron din siya nakitang ID at sa tingin niya ay ito ang nagmamay-ari ng wallet. May nakita rin siyang nakasulat na mga numero sa likod ng ID. Naisip niya na baka ito ang contact number ng taong nagmamay-ari ng wallet. Pumunta siya sa isang tindahan ng tinapay kung saan palagi siyang bumibili dito. Nagpatulong siya sa tindera na i-dial ang numero na nakasulat sa ID na napulot niya at nakiusap na basahin ang pangalan ng nagmamay-ari ng ID. Oy bata, saan mo naman nakuha tong ID to? Baka mamaya ninakaw mo to ha. Ay ate, hindi po. May naglalakad pong mama tapos nahulog po yung ID kaya naisip ko pong tawagan siya para isoli yan sa kanya. Mabuti na lang at nakumbinsi niya ang tindera at i-denial nito ang numero sa cellphone. Naghintay si Joseph ng ilang minuto hanggang sumagot ito. Hello, who's this? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Magandang araw po. Kayo po ba si Dante Mendez? Tanong ni Joseph. Ako nga, anong kailangan mo? Sagot ng lalaki sa telepono. Ako po si Joseph. Napulot ko po kasi yung wallet niyo at ID. Gusto ko po sanang isauli sa inyo. Pwede po ba tayong magkita sa tapat ng mall kung saan ko po ito nakita? Saad ni Joseph. Oh, thanks. Sure, I'll be there in a minute. Sabi ng lalaki at ibinaba na ang tawag. Hindi naintindihan ni Joseph ang sinabi nito, pero naisip niya na baka sinabi nito na magkita sila sa harap ng mall. Pumunta na si Joseph sa tapat ng mall kung saan niya nakita ang pitaka. Naghintay siya ng kalahating oras hanggang sa may humintong itim na kotse sa harapan niya. May lalaking bumaba sa kotse at lumapit sa kanya. Are you Joseph? Tanong ng lalaki. Hindi naintindihan ni Joseph ang tanong nito, ngunit narinig niya ang kanyang pangalan, kaya tumango na lamang siya. Kayo po ba si Dante Mendez? Saglit lang po, titingnan ko kung kayo ang nasa larawan. Saad ni Joseph at pinagkumpara ang lalaking nasa harap niya at ang larawan sa ID. Nang makumpirma na ito nga ang may-ari ng ID, ay isinauli na niya ang pitaka. Thank you. As a reward, do you want to have dinner with me? Tanong ng lalaki. Napakamot sa ulo si Joseph dahil hindi niya maintindihan ito. Pasensya na po, hindi ko po kayo maintindihan. Tagalog lang po yung naintindihan ko. Saad ni Joseph. Nagulat naman ang lalaki. Ganun ba? Naku, pasensya na. Nasanay na kasi akong magsalita ng English. Gusto mo pang maghapunan sa bahay ko bilang pasasalamat din sa pagsauling mo ng pitaka ko? Saad ng lalaki.
Ay talaga po. Sige po, hindi na po ako tatanggi. Saad ni Joseph at sumama siya dito. Sumakay na sila ng kotse at pumunta sa bahay ng lalaki. Pagkapunta nila sa tapat ng bahay nito, ay manghang-mangha si Joseph dahil napakalaki ng bahay ni Dante. Para itong mansyon sa sobrang laki. Napakalawak din ang bakuran nito. Ang ganda naman dito, manghang saad ni Joseph. Natuwa naman ang lalaki. Aba syempre, ako ang nagpa-disenyo niyan eh. Saad naman ni Dante. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay at bumaba na sila. Halika, pumasok na tayo. Tutal 3:00 pa lang, magmerienda muna tayo dito. Umupo ka, ipahanda ko ng merienda. Saad ni Dante. Nahihiya namang umupo si Joseph sa lamesa. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Hindi siya magsasawang magtingin-tingin dito. Natatanaw pa niya sa salaming pader ang garden na may swimming pool. Maya-maya pa ay hinanda na ng mga katulong sa lamesa ang merienda. Maraming klaseng merienda ang inihanda sa kanya. Maruya, banana Q, karyoka at may fruit salad pa. Kainin mo na yan, huwag kang mahiya. Saad ni Dante at umupo katapat niya. Halos maglaway naman si Joseph sa dami ng pagkain nasa harapan niya. Sige po, hindi po talaga ako tatanggi. Saad ni Joseph. Sige na, huwag kang mahihiyang kumain. Saad naman ni Dante at nagsimula na rin kumain. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Joseph at agad na siyang kumain. Naniniwala kasi siya sa kasabihang bawal tanggihan ng grasya. Tuwang-tuwa naman ang matanda habang pinapanood siya. Napansin ni Joseph na mukhang mag-isa lang si Dante sa mansyon. Nasaan po ang asawa niyo? Tanong ni Joseph. Ang totoo niyan, wala pa akong asawa. Pero may isang babae akong minahal ng sobra. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, nagkahiwalay kami. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makita ko siyang muli. Kwento ni Dante. Nalungkot si Joseph sa narinig. Ikaw, nasan palang mga magulang mo? Tanong ni Dante. Nakaramdam naman ng lungkot si Joseph. Naalala niya ang kanyang namayapang ina. Wala na po. Namayapa na po kasi yung ina ko noong 8 taong gulang pa lang ako. At walang kamag-anak na gustong kumupkup sa akin. Kaya lumaki po ako sa lansangan. Hindi din po ako nakapag-aral, kaya hindi ko po kayo maintindihan kanina. Sagot ni Joseph habang kumakamot sa ulo. Naawa naman si Dante sa kanya. Ang papa mo, nasan siya? Tanong ni Dante. Wala po akong tatay, kinalimutan na niya po kami. Pinabayaan niya lang kami ni nanay, kaya hindi ko siya itinuturing na tatay. Ramdam ni Dante ang puot sa boses ni Joseph. Ganun ba? Tutal, wala ka namang matutuluyan. Gusto mo bang tumuloy na lang dito? Kukup-kupin kita. Tutal, mag-isa na lang din naman ako sa buhay. Tanong ni Dante. Hindi niya alam kung bakit, pero may nararamdaman siyang lukso ng dugo sa binata. Hindi naman makapaniwala si Joseph sa narinig. Talaga po? Seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Joseph. Ngumiti naman si Dante. Oo, seryoso ako. Pwede ka namang tumulong sa mga gawain dito sa bahay para maging komportable ka. Sagot ni Dante. Kumislap ang mga mata ni Joseph. Tuwang-tuwa siya sa narinig. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede ko po ba kayong tawaging tatay? Tanong ni Joseph. Ngumiti si Dante. Kung yun ang gusto mo. Sa sobrang tuwa ni Joseph ay niyakap niya si Dante. Hindi alam ni Dante kung bakit natutuwa siya na tinawag siyang tatay ni Joseph. Basta masaya siya na nakasama niya ang bata. Mula sa araw na iyon, ay nanirahan na si Joseph sa bahay ni Dante. Tumutulong si Joseph sa mga gawaing bahay sa mansyon. Pinag-aral din siya ni Dante at sobrang pasasalamat ni Joseph kay Dante. Lagi silang nagkukwentuhan sa mga naging karanasan nila sa buhay. Laging naikukwento ni Dante ang babaeng minahal niya ng lubos at hanggang ngayon ay minamahal niya pa rin. Hanggang sa naging malapit sila sa isa't isa
at pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Nahanap ni Joseph ang figura ng ama kay Dante. Anak naman ang turing ni Dante kay Joseph. Hanggang sa isang araw, habang kumakain si Joseph ng merienda, ay nahulog sa bulsa niya ang kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Hindi ito napansin ni Joseph. Nakita ito ni Dante sa sahig. Agad niya itong nilapitan at iaabot na sana kay Joseph, ngunit natigilan siya nang makita ang disenyo ng kwintas. Agad na tumulo ang mga luha niya nang makita ito. Napaka-pamilyar ng pangalan na nakaukit dito. Eliza Hernandez. Lumuluhang sambit ni Dante. Napatingin naman sa kanya si Joseph. Atay, nahulog ko po pala yan. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Joseph. Lumuluhang tumingin sa kanya ang matanda at hinawakan ang pisngi niya. Joseph, saan galing ang kwintas na to? Lumuluhang saad ni Dante. Naguluhan naman si Joseph. Yan po ang kwintas na iniwan sa akin ng yumao kong ina. Bakit po? Naguguluhang tanong ni Joseph. Ang kwintas na to? Ako ang nagpaukit nito para sa babaeng minamahal ko. Si Eliza, ang iyong ina. Sagot ni Dante. Kumulat naman ang noo ni Joseph. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhang tanong ni Joseph. May kinuha si Dante na kwintas na may larawan ng ina ni Joseph. Ako ang iyong ama, Joseph. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na may anak pala kami ni Eliza. Patawarin mo ako, anak. Lumuluhang saad ni Dante. Naluha naman si Joseph sa narinig. Bakit mo kami pinabayaan ni nanay? Alam mo ba kung anong paghihirap ang pinagdaanan namin? Nasaan ka nung nawala si nanay? Lumuluhang tanong ni Joseph. Inilabas niya ang sama ng loob niya sa kanyang ama. Pasensya na anak, hindi ko alam. Hinanap ko si Eliza pero nagtago siya sa akin. Tinago ka niya sa akin. Patawarin mo ako anak. Kung alam ko lang, hahanapin kita. Saad ni Dante. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo, tay. Pwede bang humingi ako ng oras para makapag-isip-isip? Saad ni Joseph sabay tumalikod at umalis. Sobrang lungkot naman si Dante. Nakakonsensya siya na hindi man lamang niya alam na may anak siya sa babaeng mahal niya. Samantalang gulong-gulo ang isip ni Joseph. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa nalaman ng kanyang ama ay si Dante. Naisip niya na hindi naman ito kasalanan na tinago siya ng kanyang ina dito. Malalim siyang nag-isip. Lumipas ang ilang araw at napagdesisyonan niya na patawarin ito dahil wala naman itong kasalanan. Kahit pa may parte sa kanya na sinisisi ito sa nangyari sa kanila. Sa huli ay pinatawad na niya ito. Nagpa-DNA test sila at nakumpirmang mag-ama nga sila. Masayang-masaya si Dante na tunay niyang anak si Joseph. Pangako anak, babawi ako sa mga taong hindi kita nakasama. Saad ni Dante. Hindi naman binigo ni Dante si Joseph. Bumawi siya sa kanyang anak. Hanggang sa tuluyan ng napatawad ni Joseph ang ama. Sobrang nagbago ang buhay ni Joseph nang makilala niya ang kanyang ama. At ngayon ay masaya siya na kasama niya ito.